Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay ito pong isa ring mainit na usapin. Hindi lang po yung sa Manila Bay Reclamation Projects, no? Na nasuspindi na po yung 22. May isa lang po na sinabing, sige ituloy nyo yan kasi okay na kayo. Na-review na lahat, no? With the blessing of the President. Pero ito pong isa, mas nauna to sa Manila Bay. Ito po, yung nangyari dyan sa ating West Philippine Sea. Siguro alam nyo na yan, napanood nyo na yung mga vlogs natin dyan, no? However, meron po kasing isang miyembro ng Philippine Coast Guard ang nagbigay ng kanyang pahayag. I believe this is his personal take dito po sa pangyayaring ito na kung saan tayo po ay winater cannon ng mga Chekwa. Bakit sinasabi kong tayo? Pilipino, Philippine Coast Guard. Di tayo yun. They are representing our country, representing our sovereignty. Di mga Pilipino. Ngayon po, may mga kapwa Pilipino tayo na hindi kayang depensahan yung ating PCG. Mas dinedepensahan nila yung mga Chekwa. So, nakakita nyo? Kaya hindi tayo mag-move forward talaga yung talagang yung pagkakaisa natin hindi buo Hindi tulad ng ibang bansa na pag may nangyaring ganyan, whatever their differences is, political o social issues, nagkakaisa sila para po sa bansa nila. Tayo, watak-watak na nga yung isla natin, pati ating pagkakaisa watak-watak. Kaya nga sabi nila, divided we fall. There's no unity. Yung unity lang nabanggit during the campaign, but this freaking people, this freaking idiot, na pinapanigan pa ang mga bully. Kasi bakit? Baka naman, tanong lang, baka naman birds of the same feather kayo? Bully ba kayo? Bakit mas kinakampihan nyo itong bullying China na ito kaysa doon sa inyong Coast Guard? Ginagawa lang naman ng trabaho nila. Oo, ginagawa ng Chinese yung trabaho nila. Pero hindi dapat ganon. Kinausap. Sabi nyo, diplomasya Sila hindi marunong makipagdiplomasya. Tapos itong mga gunggong na inchik na ito, sila pa ang nagmamalaki. Kaya lang, buti nga, tubig lang ang ginawa namin sa inyo. Di ba't di nyo subukang agisan ng bala yan? Para magkaalaman na. Para kung talagang gusto nyong kamkamin na ang buong South China Sea, isama nyo na ang bansa namin, magkaalaman na. Sa bagay, ganid naman kayo O sino duwag ngayon? Di ba? Bakit hindi nyo kayang laglagan ng bala yan? Sige, takot kayo. Kasi bakit? Mawawala ang inyong ekonomiya. Duwag pala kayo Pati yung mga kapwa Pilipino natin na nagsaside pa dyan sa mga Chekwa na yan sa paulit-ulit na pangbubuli, na tuwing mabubuli ang ating mangingisda at Coast Guard, ay wala po silang sinasabi para kampihan itong ating mga kapwa Pilipino. Ang kinakampihan pa nila ay ang mga bullying Chekwa. Nagbibigay pa ng mga historical facts. FU pala kayo. Kung historical facts yan, bakit hindi nila kaagad tinayuan ng struktura yung kanila? Nauna tayo dun. Atin yun. Historically, tingnan nyo ang posisyon. At meron tayong pinanghahawakang papel na gustong punitin ni Pangulong Duterte. Buti na lang, di niya pinunit. Kung pinunit niya yun, di siya rin siyang traidor. Bakit mo po punitin yung desisyon ng arbitral ruling, international body? Di sa laula ka din. Di po ba? Pasensya naman Ako sinusuportahan ko ang Pangulong Duterte. Maski na private road din na siya. Pero this time, nandito ako sa mga kapwa ko Pilipino. Hindi ko kakampihan ng bully. Kasi pag kinampihan ko yan, ano ako? Di bully rin ako. Di po ba? Kapwa Pilipino nyo yan. Dugong Pilipino. Tapos ang kakampihan nyo, Chekwa. Dahil takot kayo? Nasaan ay makabayan ninyo? Malamang hindi kayo makabayan. Malamang wala yung isang kataga sa inyong bansang lupang hinirang. Wala. Duwag. Mas kakampihan nyo pa yun, tapos sisisihin nyo ang United States. Ano namang ginagawa sa inyo currently ang United States? At sino ang nasa Ayungin Shoal? Sino? Chekwa ba?
Barko ba ng Chekwa ang nandun? Kayong mga tuta ng China dyan? Tapos pa English pa kayo ng naratiba ninyo na ganito ang China, ganito. Binubuli kami ng mga blengbong supporters. FU, 'di ba? Maganda pa, sana na lang din na lang kayo, nilunok na lang kayo ng nanay nyo eh. Mga ewan ko, ayaw ko lang po magmura mga kababayan eh. Kasi sabi daw po bawal magmura. Eh di freaking idiots na lang sabihin ko. Ngayon po, meron pong isang matapang na Coast Guard dyan na nagsalita po, visit na rin po siguro sila. Biruin nyo, kayo ba naman ni water cannon? E paano pag lumubog yun? Kita nyo naman yung ating bangka sa kanila ship. Eh sa atin, shipipay. Diba? Putik. O ito po, si J. Tariela. O ayan po, no? Tingnan nyo, yung sinabi niya. O courtesy of Inquirer.net, yung quote card na yan. Pero dito po sa Philippine News Agency, ito po yung balita. PCG Executive calls out unpatriotic actions amid latest WPS incident. Ayan. Kino-call out na po kayo. Kayong mga bumabatikos pa, no, sa ating Coast Guard. Kayong mga bumabatikos pa sa mga dumedepensa sa Coast Guard. Kayong mga bumabatikos pa sa mga kumakampi sa Coast Guard. Kayong mga bumabatikos nakakampi ng mga tutang China. Mga hinayupak kayo, mga hudas kayo. Kayo yung mga alagad, mga siblings, mga punla ni Judas Barbas. Inaakala ko wala na ang mga yan. Kala ko pagdating dito sa kasarinlan, magkakaisa tayo. Historically, ilang beses na rin tayong binuli ng China. Panahon ni Duterte. Wala rin naman nagawa si Duterte. Pupunitin niya nga yung arbitral ruling eh. Pagdating sa China, depende sila. Depended, di ba? Well, depended ang China kay Pangulong Duterte. Kasi natakot siyang laglagan ng nuclear bomb. Eh, ba't di ginawa ng China? Ba't hindi siyang maunang maglaglag ng nuclear bomb? Nang magkaalaman. Ang tatapang yung magsalita, puro lang pala kayo bunganga, mga leche kayo, kayong mga peking DDS shits, no? Yung mga totoong DDS, hindi nagsasalita ng ganyan eh. Dahil alam nila. Saan sila pupulutin? Pag kinall out pa nila, yung binuli. No? Diba? Binuli na. Patuloy nyo pa rin binubuli. Nakaka-high blood mga kababayan eh. Ito po, sabi dito, an official of the Philippine Coast Guard has urged Filipinos to unite in protecting the nation's interests and call out China's aggressive and illegal action in the West Philippine Sea in the wake of recent incident at the Ayungin Show. Doon po sa kanyang Twitter account, PCG spokesperson for the WPS Commodore J. Tariela said it is important to show loyalty to country, yan po, given the current situation, after Chinese ships use water cannons and repeatedly, kita nyo, Philippine vessels during a resupply mission in Ayungin Shoal. O, ayan po ang sabi niya. No? Ngayon, meron pong isang attack dog dyan ng China. Yung nakakuha po ng grant na mag-PhD doon sa bansang China. Well-depended po ang China para sa kanya. Hindi ko na po ipapakita dito ang Coast Guard. Meron pong nag-content dyan. No, i-promote ko lang. Si Boyet Antonio Jr.'s vlog. Puntahan nyo po. Nandoon yung Coast Guard. Ayaw kong kunin sa kanya. Wala po akong pahintulot. Biruin nyo, dinidepensa niya ang China dito kay PCG spokesperson J. Tariela na hinahamon niya pa na magbigay daw ng kung anong solusyon ang dapat gawin. At inuugnay pa sa US. Tita nyo? Anti-US eh. Diba? Ano ba ginawa sa kanya ng US? Di po ba? Ano ginawa sa'yo ng Estados Unidos? Ha? Ikaw, na talak ka ng talak dyan, hindi ko mamalaman kung ano ka eh. Kaya tatawagin ko na lang na it. Ito, yung it. Ito, yan. Hindi ko malaman kung ano siya eh. Kaya it na lang. It. Question mark. Yan. Ito ang sabi ni Tariela. If you are a Filipino, whether in government or private sector, regardless of your politics, depending in making excuses for China's aggressive behavior should deem you unpatriotic
and a traitor to the Philippines and to our people. O ayan po, ayan. Ano tawag nyo dyan? Galing na yan kay PCG spokesperson Jay Tariela. Correct ka po, sir. Salute ako sa'yo. It's about time we show our patriotism sa ating bansa. Eh wala eh. Ang alam nyo lang eh, puta, depend kayo ng depend sa bully. Di po ba? Hindi natin sinasabing i-boycott ang Chinese product. Gusto nyo yan, mura yan eh. Nandyan na yan. Ang gusto lang natin ay magbigay naman tayo ng pagiging patriotic sa ating bansa. Kampihan nyo naman yung binuling kapwa Pilipino. Whether kayo ay may iba ang politika nyo, iba ang dialekto ninyo, iba ang probinsya ninyo, pero Pilipino yan, dapat magbuklod tayo sa pagkakataong ito. Yung ibang bansa, kaya nila yan eh. I-denounce lang eh. Sumigaw lang tayo ng pare-pareho eh. Eh kaso, may mga katulad nito at ang minions dito, ang siya pang lalong nagpapalakas sa mga gunggong na tsekwa na yan. Pasensya naman damay na lahat dito ng tsekwa. Hindi ko po sinasabing i-boycott o i-ban ang mga Chinese products. Nandyan na po yan. Sabi nyo nga mas mura. Pero may magagawa tayo. Maging patriotic tayo. I-call out natin sila in the form of what? Social media, sa news. One voice. One united voice to condemn these freaking bullies. May magagawa tayo. Dapat walang kulay. Walang politika. Walang probinsya, walang accent. Whether marunong kang magtagalog, magbisaya, Ilocano, Kapampangan, Panganesi, whatever. Muslim, Kristiyano, hindi Kristiyano, atheist, wala. Isang tabi natin yung reliyon na yan. Dahil ang na dito ay ang ating soberenya. Habang ipinagtatanggol tayo ng ating PCG, o yung Coast Guard, ng ating Navy, AFP, pero tayo na pinoprotektahan, wala tayong pagmamahal, wala tayong patriotism. Eh bakit kailangan pa tayong ipagtanggol? Bakit kailangan pang ipagtanggol yung bansa? Kung ang naninirahan sa bansang yan ay hindi makapagpakita ng pagmamahal sa mga taong nagproprotekta sa kanilang freedom, ang tawag sa inyo ay traitors, unpatriotic, selfish. Hindi kayo nahiya? Nasaan ang empathy nyo sa kapwa nyo Pilipino? Eh ako nga nandito sa North America. Awang-awa po ako, nakita ko yung tinitira. Ibig sabihin, kayong mga dumidepensa pa sa China ay wala kayong empathy sa kapwa nyo Pilipino. Nakita nyo. Kung hindi nyo pa napanood yan o di kaya ayaw nyong panoorin dahil feeling nyo kahihiyan yan sa China. Natali kayo. Bakit? Sabihin nyo, kailan natin winater cannon ang Coast Guard ng China? Kailan? Meron bang insidenteng ganon? May napakita bang video o report na yung ating Coast Guard winater cannon si Gulayat? Bakit kayo todo depensa dyan sa mga tsekwa na yan? Ilang libo na diplomatic protest ang pinadala natin. Notes verbale, pinatawag ang ambasador nila. Walang sumisipot, walang sagot ang higanteng China. Bakit? Kasi ang tingin nila sa atin, katiting, insekto. Tapos meron pa tayong mga kababayan na kumakampi sa Gulayat, na ang tingin din sa atin ay mga walang kwenta tulad nitong mga to. Ito, na kung mababasa nyo yung response niya dyan kay PCG spokesperson Jay Tariela, talagang depend niya ang China. Bakit hindi ka umalis ng Pilipinas, magpaampon ka na sa mga tsekwa? Hindi ka namin kailangan. Hindi namin kailangan ng isang Pilipino na traidor, na unpatriotic. Ayan po ang sabi ni PCG spokesperson Jay Tariela. Di po ba? Iduktong natin yung sinabi niya. While I recognize freedom of speech as an important right guaranteed by our Constitution, it should not be misused as a means to justify unpatriotic actions by acting as China's mouthpiece. Correct. Correct po. Saludo po. Again, I salute you. Hindi lang dahil sa ikaw ay Coast Guard. Salute because of pure paninindigan. Tama yan. Speaking like a true soldier. Kuko yan.
Kumbaga sa kanya, patay kung patay. Maidepensa lang ang bansa. Teka lang mga kababayan, nakakaiyak po kasi. Naiiyak ako sa galit eh. No? Sana lang may gawin tong ating mga mambabata sa mga taong dumedepensa pa sa China. Pero they are protected with their freedom of speech which is based on our constitution. Pero sobra po eh. Sobra eh. Pero pag natuloy naman ng gera, baka sila pa ang unang tatakbo lalabas ng bansa. Itong mga pro-China na ito, di kaya nag-sell out na sila papuntang China. Bakit hindi natin ibato na lang yung mga yan dyan? Ilaglag na lang sila doon. Kita nyo? Kaya hindi tayo mag-move as a, yung true nation sa aking opinion. Because we have this kind of people na hindi makadepend, hindi makipag-unite para i-call out ang bully. Ang usapan dito ay ang pangbubuli ng China. Sinasabi mong kaibigan mo kami pero tinatridor mo kami. Backstabber kayo. Mga hinayupa kayo. Kailangan pa bang ipangalngalan dito? Na tulad nito, ito. Tandaan nyo ang mukha niyan. Ayan ang numero unong kumakampi, dumedepensa dyan sa mga Chekwa. Kaya siguro na banas na dito si PCG spokesperson. Nakikita niya na madami ang mga minions nito. Nagmumorph po sila. No, nagmumorph. Panoorin nyo na lang yung movie na Minions. Ganun po sila. No, pare-pareho po sila ng sinasabi. Di po ba? Siya ang mouthpiece ng mga punyetang bullying Chinese. Isa pa, dagdag natin, no? Sabi ni PCG J. Tariela. Together, we should stand united in protecting our nation's interests and pursuing a peaceful resolution to the issues. Dahil sa West Philippine Sea, ang yaman nito ay para sa Pilipinas. Correct! Saludo again. Salute. Salute. Kampi ako sa iyo, kabayan. Sir, salute. Di po ba? Ako po, tapos ako ng ROTC. 2 years kong binunuyan sa Adamson University. Reserve officer po ako. Walang makakaalis niyan sa akin. Ito, mga kababayan, ano po ang sabi ni Robin Padilla dyan? Ito lang, dagdag natin. Pasensya na po, mahaba tayo, no? Pagtiyagaan nyo na lang po dahil nagpupuyos po ako sa galit dito sa mga tulad nito eh. No? Bakit meron tayong mga kababayang ganito? No? Na siyang sumisira para magbuo-buo tayo. Ito yung kamatis na bulok na ibinigay sa atin, nahawa po yung iba. No? Nakakahawa. Ako, Diyos ko. Ito po sabi sa Inquirer, Robin Padilla revives call for mandatory ROTC after China's water cannon attack. Ayan. Yan po sa Senate hearing nila dati. No, pinapanawagan po niya. Ito pa po. Sabi dito sa Daily Tribune, Padilla invokes martial law to deal with China West Philippine Sea law o ROW. Tingnan mo. Ikaw, itong si It. Bakit hindi mo batikusin si Robin? Sabi niya, ROTC saka martial law. Bakit hindi mo batikusin si Robin? Bakit? Takot ka. Dahil babalikan ka ni Robin. Di po ba? Takot siya eh. Si Robin, alam ko, lalaban yan. Lalaban yan. Matapang yan eh. Pinuntahan niya nga yung West Philippine Sea. Talagang ipaglalaban niya. Patriotic yan tao na yan. Kaya sabihin yung senador yan, lalaban yan pag nandyan na. Nagkaputukan na. Di po ba? Pero itong si It, ibang putok yata ang gusto niyan. Hayop yan. Letse yan. Pasensya ka naman. Di ba? Hindi ka katanggap-tanggap sa Pilipinas na isa kang traidor sa bayan. Traidor. Hindi na po ako nagsabi niyan. Hindi lang ako ang nagsabi niyan. Si Philippine Coast Guard spokesperson J. Tariela. Ito pa, panoorin mo, ikaw It. Itong sinabi, para patunayan natin, hindi lang sa balita. Ito pong sinabi ni Senator Robin Hood Padilla sa kanilang Senate hearing. Dito po, pakinggan natin 1 minute and 25 seconds. Sabay-sabay nating panoorin at tingnan natin kung babatikusin siya nitong si It na ibang putukan yata ang gusto niya. Okay? Napakahalaga po nito dahil ang question natin ngayon sa buong mundo, handa ba ang Pilipinas ipagtanggol ang sarili niya? Alam naman po natin lahat kung ano ang nangyayari ngayon sa Ukraine.
Ang Ukraine po, katulad ng sinabi ng bagong AFP Chief of Staff natin, General Bronner, nakakasurvive sila sa gerang ito dahil ang mga civilian nila ay tumutulong sa military. Ang malaking question ngayon para po sa ating lahat, kailan po ba natin talagang uobligahin ang ating mga kababayan na pumasok na dito sa military service? Kasi puro tayo reklamo. China, binomba tayo ng tubig. Puro tayo salita. Kulang tayo sa gawa. Sana, sa pamamagitan po ng pagdinig na ito, mahal na tagapangulo, atin na pong in English ma-realize na tayo po ay namamangka sa isang ilog na napakalakas na ng alon. Sana, yung patungkol po dyan sa usapin ng martial law na mailagay yung imminent danger uli at ito pong military service ay maganap na. Yun lamang po. O ayan, ikaw It. Anong masasabi mo dyan? Di po ba? Ba't hindi mo batikusin si Robin? Issue yan ng West Philippine Sea, sinasabi niya. Ang pagkakaisa ng mamamayan. Bakit hindi implement ang martial law o ROTC? Bakit? Takot kayo mag-ROTC? Takot kayo mag-martial law? Buhay ka na ba ng martial law? Tingnan natin, mga kababayan. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Diba? Nararapat ba na tawaging traidor at unpatriotic itong si It? Base na rin po sa sinabi ni PCG spokesperson Jay Tariela. At ang panawagan ni Senator Robin Hood Padilla na baka ma-invoke natin ang martial law or ROTC. Ibalik natin para maibalik ang pagiging makabayan. Isang bangka tayo, lumalakas ang agos. We have to row on the same direction, in the same rhythm. Hindi tulad nito, nakasakay nga sa bangka natin pero different direction ang sinasagwan niya. O di kaya sa ibang bangka siya nakasakay. O, di po ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.